Saan mo ko dadalahin? Tanong ni Tessa. Sa langit, anito sabay tawa ng malakas. Nalaki ang mga mata niya, mas bumilis ang takbo ng sasakyan. Adrian, ikakasal na ako. Parang awa mo na. Relax, gusto lang kitang makasama kahit na isang gabi bago ka ikasal. Walang mangyayari na hindi mo gusto. Medyo napayapang kanyang kalooban. Alam naman niya na hindi masamang tao si Adrian. Saan tayo pupunta? Mahinang boses niya. Sa bahay ko. Na-excite siya. Hindi nga niya alam kung saan nakatirang binata. Malalaman niya ngayon. Ano ang gagawin natin? Kakain siya ka mag-uusap. Anong kakainin natin? Parang mali ang tanong niya. Ibang pagkain ang nasa isip niya. Ano bang gusto mong kainin? Bahala ka na. Basta pagkain. Kailangan kong umuwi agad. Malapit ng bahay ni Adrian. Nakatira to sa pangmayamang subdivision na ngayon lang siya makakapasok. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang mag-isa. Lagot, wala pala silang kasama pero may kasambahay naman tsak ito. Nakarating sila sa bahay ni Adrian. Malawak at modernong yari. May elevator pa nga sa loob. 5 palapag ang bahay ni Adrian. Nasa first floor sila. May nakahanda ng pagkain. Nagpatugtog ito ng sweet music, romantic dinner. Para saan? Hindi na mababago ang desisyon niya. Inusod nitong upuan upang makaupo siya. Simpleng dress ang suot niya ngunit elegante. Kaya bagay sa dinner date na inihanda nito. Last day ng pagkikita nila ni Adrian bilang si Salome. Dapat niyang sulitin at maging memorable ang araw na to. Kumain ka ng madami. Salamat, tipid niyang sabi. Sumubo siya at kumain. Panay ang lagay nito ng pagkain sa plato niya. Ako ang maghuhugas ng pinggan. Aniya nang matapos silang kumain. Hinayaan siya nito. Isinuot ng binatang apron sa kanya mula sa harap kaya naman halos yakapin siya nito ng italing apron sa kanyang likod. Gusto mo magpalit ng damit? May t-shirt at shorts ako para komportable kang kumilos. Hindi na. Hindi naman ako magtatagal. Tapos na siyang maghugas ng pinggan. Napatingin siya sa labas ng glass wall. Umuulan pala sa labas. Kaya pala malamig bukod pa sa centralized ang aircon ng bahay. Nagpatugtog ng love song si Adrian. Inabot nitong kamay sa kanya. May I have this dance? Tinanggap niya ang kamay nito. Tila siya na kuryente lalo nang kabigin siya ng binata at magdikit ang kanilang katawan. Hindi may tatanggi ang tensyon sa pagitan nila. Sumandal siya sa matipunong dibdib ni Adrian. Nagkaroon ng kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Salome, sigurado ka ba sa desisyon mo? Bakit hindi na lang akong pakasalan mo? Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Mabuti na lamang at nakatagong mukha niya dito. Mas madali ang magsinungaling. Mahal ko si Gavin at mahal niya ako. Bakit hindi ako naniniwala sa sinasabi mo? Kung totoong mahal mo siya, hindi ka sasama sa akin at hindi ka papayag na hawakan kita. Naramdaman niyang halik nito sa kanyang ulo at noo, tinaas itong kanyang mukha. Unti-unting binabagtas itong pagitan ng kanilang mga labi. Kailangan ko na umuwi. Ani at walang lingon lumabas ng bahay. Umuulan pa pala, hindi niya alintanang malakas na ulan. Kailangan niyang makalayo bago pa siya ipagkanulo ng sariling damdamin. Humabol si Adrian. Yumakap na sa kanya mula sa likuran. Ako na lang ang mahalin mo, anitong puno ng emosyon. Humarap siya at nagtamang kanilang mga mata. She's lost. Nawala na siya ng kontrol sa nararamdaman. Kinabig niya si Adrian at maring hinalikan sa labi. Pareha silang sabik sa isa't isa. Nagkalat sa sahig ang kanilang mga damit. Kinarga siya ni Adrian. Tinabig nitong lahat ng display sa ibabaw ng cabinet upang maiupo siya. Kasabay ng malakas na ulan ang parating nila sa rurok. Niyakap siya ng mahigpit ni Adrian. Mahal kita, Salome. Marry me. Hindi napigil ni Tessa ang sarili. Siniil niya ng halik si Adrian bilang tugon. Niyakap siya ng mahigpit ni Adrian at tinalikan siya sa labi. Umulit pa sila bago tuluyang matulog. Nakatulog silang pagod ngunit may ngiti sa mga labi. Susulitin niya ang araw na to, hindi na naman sila magkikitang muli. Tulog pa si Adrian nang magising siya, iniwan niya ito. Mabuti na lamang at may service palabas ang subdivision. Matapos ang kaligayahang walang kapantay kagabi, heto siya tulala habang nakasakay sa jeep pabalik ng bahay. Natakot siyang mabuntis ulit. Nakalimang beses sila kagabi, napahawak siya sa ulo. Hindi naman siguro, pero dati nga isang beses lang nakabuo sila kay Eden. Nadinig niyan sa sasakyan ni Adrian. Dito ito kakain ng breakfast. Hello Tessa, si Eden tulog pa? May dala akong gatas ng kalabaw at tinapay. Takangiting bungad nito. Mukhang ang ganda ng umaga mo ah. Aniya kahit paalam naman niya kung bakit masaya to. Dahil naka-score kagabi kay Salome. Maganda lang ang gising ko.
Madami itong dalang pagkain. Hindi siya kumikibo habang kumakain. Bakit parang bad mood ka? May problema ba? Wala. Anong gusto mong gawin ko para mapasaya ka? Umalis ka na dito. May maganda ka namang bahay. Nabigla siya sa sinabi. Paano mo naman nalaman na magandang bahay ko? Hindi ka pa nga pala napupunta. Minsan dadalahin ko kayo ni Aiden. Pakanta-kanta pang mokong habang naguhugas ng pinggan. Masaya din ito na nagpaalam. Hindi siya dapat masanay sa presensya nito. Lumabas na siya upang ayusin ang mga bulaklak. May order siya at kailangang i-deliver mamayang tanghali. May humintong sasakyan sa tapat ng gate. Lumabas si Krista. Bagay na maging magkaibigan nito si Clara. Parehas maganda at mapustura. Tessa, kailangan ko ng tulong mo. Nagagalit na si Don Anselmo kay Adrian. Napakatigas ng ulo. Kailangan na kami magpakasal. Walang pakialam sa mana. Aalisan siya ng mana. Anong gagawin natin? Interesado din siya dahil gusto niyang lumayo si Adrian at babalik sa dati ang buhay nilang mag-ina na tahimik. Matigas ang ulo ni Adrian. Kailangan nating mag-set ng plano kung paano ko siya mapipikot at mapipilit na pakasalan ako. Kahit nalabag sa kalooban ay pumayag siya. Baka kapag tumagal pa si Adrian sa bahay niya, mawalan na siya ng kontrol ng tuluyan. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Lalasingin mo si Adrian. Tapos dadalhin mo siya sa isang kwarto. Nandun ako, tapos ay ako nang bahala kay Adrian. Pupunta ang daddy ko kaya mahuli kami sa akto. Masayang umalis si Krista matapos itong ilahad ang plano na halos hindi niya naintindihan. Basta ang gagawin niya, lalasingin si Adrian at dadalahin sa kwarto. Kabado siya. Heto na naman siyang pumapasok sa gulo. Pero baka ito ng paraan para makatakas na rin siya kay Adrian. Dumating ang binata galing opisina. May dala itong pasalubong kay Aiden. Masayang-masayang anak. Adrian, may kaibigan ako nagbigay ng libreng pagkain at inom sa bar. Punta tayo. Malungkot ako kaya gusto ko sanang sumaya. Mas pinalungkot niya ang boses pero effortless dahil totoong hindi siya masaya. Sige, isama natin si Aiden. Naku, hindi idaan natin kay Nelia bago magpunta ng bar. Gusto na rin makita ni Tatay Rudy si Aiden. Naglabasan ng mga tsismosa niyang kapitbahay pagpark ng magarang sasakyan ni Adrian. Animo may dumating na artista, napadaan sila sa nagiinuman. Pinashot si Adrian na tinanggap naman ito. Nagtalunan ng mga tumador na magbigay ito ng 5,000 pambili ng alak. Ang mga bata naman ay nagsipagmano kay Adrian. Nagbigay ito ulit ng 5,000 at ibinigay sa isang matanda upang maghati-hati sa mga bata. Grabe ang ngiti pati sa kanya ng mga kabarangay na inalipusta siya noong lumobo ang tiyan niya ng walang ama. Pasok kayo Adrian, anong gusto mong merienda? Ipaghahanda kita. Bungad ng nanay Lourdes niya. Pati si Minerva ay ubod ng tamis ang ngiti. Napailing lamang siya. Kinumusta lamang niyang ama't si Nelly at nagbigay siya ng pera. Panggastos na mga ito. Madilim na nang makarating sila sa bar ng halos walang tao. Alam niya kung bakit dahil nirentahan ito ni Krista. Kumakabog ang kanyang dibdib. Umupo sila sa pinakadulo. Nasaan ang kaibigan mo? Hindi daw siya makakarating pero siya daw ang bahala sa gastos. Nangangatal ang kanyang labi. Kapag nagtagumpay sila ni Krista ay lalayo na to sa kanya. Nagtatalong kanyang kalooban. Mariin siyang pumikit. Nakahanda ba siyang harapin ang buhay na wala si Adrian? Dumating ang waiter at nagdala ng menu at wine sa table nila. Namili sila ng pagkain. Tila tumatagos ang mata niya sa menu, lumulutang ang isip niya sa gagawin upang tulungan si Krista. Kapag nagtagumpay ang plano ay mapipilitan si Adrian na pakasalan si Krista. Yayain talaga kitang lumabas dahil gusto kitang pasayahin. Malungkot ka kasi kaninang umaga, ani Adrian at nagsali ng wine. Sa baso nilang dalawa, tipid siyang ngumiti. Malapit nang matapos ang pagsasama nila sa isang bahay. Malamang din ay magagalit ito sa kanya sa gagawin niyang tulong upang mapikot to ni Krista. Adrian, kamusta na kayo ng daddy mo? May bandang tumutugtog na masiglang musika. Hindi siya madinig nito kaya nilapit niyang bibig sa tenga nito. Napalingon to sa kanya kaya muntik na maglapat ang kanilang mga labi. Agad siyang napaatras ng tila siya na kuryente. Anong sinasabi mo? Anang binata. Hinila ni Adrian ang kanyang silya. Umiling siya. Naliyo siya na malanghap ang mabangong hininga ni Adrian na nahaluan ng alak. Napakasaya ko kagabi, Tessa. Anitong nilapit ang bibig sa tenga niya. Tumango lamang siya. Sa tingin ko, gusto din ako ni Salome. Sino si Salome? Ani ang dumadagundong ang dibdib. Si Salome, ang babaeng nakapagbibigay ng pangangailangan ko. Sana mabago kong isip niya at sumama sa akin. Iba siya.
Kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Pero mas matagal mo nang kilala si Krista. Maganda si Krista at mabait din. Sa tingin ko, bagay kayo. Aniya, ano kayang pwede kong gawin para makumbinsi ko si Salome? Anitong tila hindi nadidig ang sinabi niya. Anong nararamdaman mo para kay Salome? Mahal mo ba siya? Wala ka agad tugon mula sa binata. Nagsalin to ulit ng alak. Interesado siya sa sagot nito. Bastang alam ko, dumating ang waiter at naglapag ng mga pagkaing nakakatakam. Masarap ang pagkain ngunit tila mapait ang panlasa niya nang tikman ng steak. Tessa, ikaw, mahal mo na ba talaga si Benjo? Nasamit siya sa pait ng alak at sa pait ng katotohanang hindi pwedeng maging sila ni Adrian. Na isang ilusyon ng magkatuluyan sila. Gusto ko makita ka din na masaya at maayos ang kalagayan. Kung sa tingin mo tapat si Benjo sa intensyon niya sa'yo, hindi kita pipigilang makipagmabutihan sa kanya. Adrian, masaya ako kahit na mag-isa. Hindi ko kailangan ng katuwang. Pero, first love ko si Benjo at mabait siya. Maaari siyang maging mabuting ama kay Eden. Nandito lang ako palagi para sa inyo ni Eden. Kahit pa magkaroon ako ng sariling pamilya o ikaw, magiging magkaibigan pa rin tayo. Tumungga siya ng alak, 2 sunod na basong puno. Sana mamanhid ang sakit sa kanyang dibdib kapag nalasing siya. Oo naman, gusto kong maging masaya ka, Adrian. Maraming salamat sa lahat, basag ang boses niya. May namuong luha sa kanyang mga mata, ilang beses siyang kumurap upang pigilan ang luhang malapit ng pumatak. Hindi niya alam na ganito pala kasakit. Nag-cheer silang dalawa. Madami pa silang napag-usapan. Nasasandig na siya sa balikat ni Adrian. Lasing na siya. Naalala niyang dapat gawin. Baka kanina pa naghihintay si Krista sa kwarto. Napatingin siya sa oras. Medyo nahimasmasan siya. May mga room sa likod ng bar na maaring rentahan. Adrian, samahan mo ako sa room. May regalo daw na iniwan ng kaibigan ko. Okay, careful at lasing ka na. Sinong lasing? Natatawa niyang sabi. Anong room nga bang sinabi ni Krista? 106, 109? Bukas ang 109, bahagyatong nakaawang. Malamang heto na. Madilim sa loob. Halos wala siyang maaninag. Humiga ka na muna dyan, Adrian. Naiwan kong bag ko. Babalik ako. Pagyawang-gewang lakad niya sa hallway. Para siyang nasusuka. Napatakbo siya palabas ng bar. Nagsuka siya sa plant box. Ang dami niya kasing kinain at nainom. Napansin niyang pagdating ng isang lalaking kilala niya, si Benjo. Anong ginagawa nito sa bar? Muli siyang sumuka. Nakita niyang pumasok to sa loob. Medyo nabawasan ang pagkalasing niya ng bahagya. Nag-vibrate ang phone niya. Nagpadala ng mensahe si Krista. Thank you so much, Tessa. Kasama ko na si Adrian. Napaupo siya sa lapag na mabasang mensahe. Pinigil niya sarili na bumalik sa loob at pigilan ang nakatakdang maganap. Namalay na lamang niya na tumutulong kanyang luha sa pisngi. Gumangawa na siya. Nasamit siya at nagsuka ulit. Nagulat siya na may humagot sa kamay sa kanyang likuran. Sabi ko sa'yo kanina, huwag kang masyadong uminom. Ani Adrian. Nililin lang ba siya ng kanyang paningin? Hindi ba't kasama ito ni Krista sa kwarto? Napayakap siya dito sa tuwa. Maya-maya lang ay umiiyak na naman siya sa dibdib nito. Adrian, ayoko na kasi. Ayoko na. Aniyang humahampas sa biceps ng binata. Alin ang ayaw mo na? Ayaw mo na uminom? Sige, umuwi na tayo. Ayoko na, tama na. Iwanan mo na ako. Bakit kita iwan dito? Sabi ko sa'yo walang iwanan. Kahit na amoy suka ka na. Kinarga siya ni Adrian nang ayaw niyang tumayo. Sinakay siya nito sa kotse. Nakarating sila sa bahay. Halos hindi na niya maidilat ang mata sa kalasingan at sa antok. Inakay siya nito. Nasaan ang susi ng bahay? Teka, nasa bag ko lang. Kinalkal niyang bag. Hindi niya makita. Nilabas niyang lahat ng nasa loob ng bag. Napakapit siya sa binata. Hanggang sa buhatin na siya nito at ihiga sa kama. Inalis nitong kanyang sapatos. Pag mo kong iwan, awat niya sa kamay nito. Tumayo ito matapos siyang ihiga. Kukuha lang ako ng basang bimpo. Pupunasan kita. Humikbi na naman siya. Hindi niya na mapigil ang emosyon. Tessa, tama na yan. Bakit ka ba umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tanong ng binatang abala sa pagpunas ng mukha niya. Magtatapat ba siya na masakit ang kanyang puso? Adrian, huwag mo akong iiwan ha. Gusto kitang kasama habang buhay. Hindi ako aalis. Ikaw nagpapalaya sa akin. Huwag kang maniwala sa akin. Hindi kita gustong mawala sa paningin ko. Mahal kita, Adrian. Huli na para bawiin ang sinabi niya. Lumuwag ang kanyang pakiramdam na masabing sa loobin. Natigilan si Adrian.
sa pagtatapat ni Tessa ng damdamin. Natakot ka naman, binuntutan niya ng tawa. Tessa, may iba akong gusto. Pasensya ka na kung hindi ko kayang tugunan ng feelings mo para sa akin. Adrian, funny ka pala. Funny walain. Joke lang. Ani ang nilakas siya ng tawa upang itago ang sakit. Putya, ang sakit. Parang ilang ulit na tinarakan ng patalimang puso niya. Alam kong hindi mo ako magugustuhan kaya una pa lang tinatatak ko na sa isipan ko ang bagay na yan. Binibiro lang kita. Tumatawa pa din siya kaso labi niya na lang ang nakangiti. Tumutulong luha niya sa mata. Tingnan mo, naiyak ako sa kakatawa. Magpahinga ka na, Tessa. Lintik, panay ang pakita ng kaswitan tapos walang feelings. Sa bagay, kasalanan niya. Hindi niya ugaling manisin ang ibang tao sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pinikit niyang mga mata upang paalisin ang binata. Nadinig niya mga yabag nitong palayo. Tahimik siyang humikbi. Hindi maawat ang luha niya sa pagpatak. Tanghali niya siyang nagising at masakit ang kanyang ulo. Mugto ang kanyang mga mata. May nakahanda ng almusal. Binuksan niyang pinto dahil maaga pa lang ay maalinsangan na. Naubutan pa niya si Adrian sa labas ng pitong nagsusuot ng sapatos. Kumain ka na. Nakaluto na ako ng almusal. Anang binata. Napalingon siya dito. At may natanaw siyang kumikinang sa gawing paanan nito. Napalapit siya. Ang kwintas na binili nito kay Salome. Naalala niya nagkalkal siya sa bag kagabi. Payuko na ito upang magsuot ng sapatos. At takihin na naman siya sa puso. Hindi nito dapat makita ang kwintas. Lumapit siya kay Adrian at niyakap to ng mahigpit. Tinapakan niyang kwintas. Bakit? Takang tanong nito. Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Sa lahat ng kabutihan mo sa amin ni Eden. Tinapik ni Adrian ang kanyang likod. Mamaya na tayo mag-usap. Madami akong gagawin ngayong araw. Umusod ito at nagsuot na ng sapatos na nagtataka pa din na napasulyap sa kanya. Bago umalis, dinampot niya ang kwintas. Malakas ang katok ni Krista sa pintuan ng bahay niya. Umiiyak ito nang pagbuksan niya. Napayakap ito sa kanya. Tulungan mo ko, Tessa. Bakit? Ano nangyari? Hindi si Adrian ang lalaki na datnan ng daddy ko sa kwarto. Sino? Si Benjo. Gusto kami ipakasal ng daddy ko. Ayoko magpakasal sa iba. Si Adrian ang gusto ko. Naghihisterya nitong sabi. Anong ginagawa ni Benjo sa bar at bakit kilala to ni Krista? Sigurado ka bang si Benjo ang lalaki? Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya dahil nagpupunta siya kay Don Anselmo. Hindi ko na pinakinggan ang paliwanag niya. Nagalit ang daddy ko at gusto kaming ipakasal. Tulungan mo ko, Tessa. May nangyari ba sa inyo? Mas lalong umatungol ang babae. Oo, meron. Nandidiri ako. Hindi ko siya gusto pero ako pang nagyaya sa kanya. Akala ko siya si Adrian. Ano bang nangyari? Saan mo dinala si Adrian? Bakas ang panunumbat sa tinig nito. Hindi ko na maalala dahil nakainom din ako. Basta may nakabukas na kwarto. 109 ba o 106? Pinapasok ko siya tapos umalis na ako. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Nasa 106 ako. Hindi ba't may susi akong binigay sa'yo? Lagot, kasalanan pa niya kung bakit ito napahamak. Sinalakay siya ng konsensya. Nahihilo na kasi ako at wala akong maalala. Wala namang ibang tao sa bar dahil narentahan natin yun. Tulungan mo ko, Tessa. Ayoko magpakasal kay Benjo. Kausapin natin ang daddy mo. Sasamahan kita. Papatayin ako ng daddy ko kapag hindi ako sumunod. Niyakap na lamang niya si Krista upang payapain ang kalooban nito. Wala talagang magandang maidudulot ang mga planong masama laban sa kapwa. Mas nagiging magulo na walang alas niya para mapaalis si Adrian. Ang ilakad to kay Krista at kausapin niya sana si Benjo na magpanggap silang nagkakamabutihan. Hindi na siya tatagal na makisama kay Adrian. Mas lalo niya itong minamahal. Susunduin niya si Eden sa bahay ni Tatay Rudy. Walang tricycle sa pilahan kaya lalakarin na lang niya. Hapon na naman, nagulat pa siya na may tumabi sa kanyang motor habang naglalakad. Si Adrian na nakasakay sa big bike. Kay gwapo talaga nito. Saan ka pupunta magandang binibini? Anitong nakangiti. Putik, kinilig siya. Susunduin ko lang si Eden. Tara, hatid na kita. Wag na, malapit lang naman. Tara na, ayoko napapagod ka. Wow ha, concern? Wala na siyang nagawa kung hindi ang umangkas sa motor. Napahawak siya sa balikat nito. Nakatingin na naman ang mga marites na kanilang barangay. Motor man ang sasakyan ni Adrian ay mamahalin to.
Maliit at medyo lumang kanilang bahay na gawa sa kahoy, ngunit malinis naman to. Labis ang pag-asikaso ni Nanay Lourdes at Minerva kay Adrian. Pinagluto pa ito ng pansit. Magaling talagang magluto ang kanyang ina. 3 electric fan ang nakatutok sa binata. Sexy si Minerva na bagong paligot, maiksi ang shorts na suot. Pinagbalot pa sila pa uwi ng pansit at laing. Adrian, safe ba na sumakay kami ng motor ni Aiden? Oo, babagalan ko lang. Nasa gitna si Aiden sa pagitan nilang dalawa. Tuwang-tuwa ang bata na makayakap sa bewang ni Adrian. May maliit na helmet na sinuot ito sa anak para talaga silang buong pamilya. 1 oras nang nakakalipas nang umalis ulit si Adrian upang bisitahin ang construction site sa loob ng subdivision na pinapatayo nito. Dumating naman si Ma'am Consuelo. Kamusta? Bibili ako ng bulaklak? Nito kahit pa na alam niyang may iba itong pakay. Okay naman po. Anong bulaklak pong bibilihin niyo, Ma'am Consuelo? Mami Consi na lang. Tumatakbong lumapit si Eden sa kanya. Nanay! Napatitig si Ma'am Consi sa bata. Nanlalaki ang mata nito. Agad nitong kinuha ang phone sa loob ng bag. Tessa, tingnan mong picture na to nung 4 na taong gulang si Adrian at mahabang buhok. Muntik siyang matumba. Kamukha nga to ni Eden. Lalong mga mata. Nagkatinginan sila ng matanda. Ang ibig bang sabihin nito ay anak ni Adrian si Aiden? Ani Ma'am Consi. Tila napatid ang ugat sa ulo ni Tessa, mariin siyang umiling. Nilayo niyang anak kay Ma'am Consi. Hindi niya maibukang bibig, wala na siyang kawala. Kung kinakailangan ay papa-DNA test kong bata. Akong ina ni Adrian, kamukha talaga niyang bata lalo ng mga mata. Magtapat ka sa akin, kakampi mo ko, maaari mo kong pagkatiwalaan. Napatitig siya sa mga mata ng matandang babae. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala dito. Sa huli pinili niyang magtiwala. Nakikiusap po ko na wag po ninyong sasabihin kay Adrian na katotohanan. Tumangong matanda. Ano nangyari? Makikinig ako. Pinagtapat niyang lahat kay Ma'am Consi. Mula sa utos ni Ma'am Hazel hanggang sa sitwasyon nila ngayon. Kakaibang kwento ng pag-ibig niyo. Kwento lamang po, walang pag-ibig. Pagtatama niya. Hindi ako tiyak pero sa tingin ko mahalaga ka sa anak ko. Hindi ako manghihimasok pero hangad ko na maging masaya kayo. Hindi po ako mahal ni Adrian. Hindi po kami bagay. Tessa, pantay-pantay ang lahat pagdating sa pag-ibig. Ngunit mag-iingat ka kay Anselmo. May masamang grupong kinabibilangan ng lalaking yun. Nahintakutan siya sa sinabi ng babae. Alam niyang pagkadisgusto nito sa kanya. Hindi siya dalawin ng antok. Wala pa si Adrian ay pinagtataka niya. Tinignan niya ang cellphone, wala namang mensahe mula dito. Baka sa bahay nito ito matutulog. Mag-isang nakakaalam ng lihim niya at ang mommy ni Adrian. Sana naman hindi nito sabihin sa binata na tuklasan. Wala naman siyang mapupuntahan. Hindi siya basta makakalayo, lalo na tug-umpisa pa lang siya ng negosyong pangarap niya. Katibigan niya si Eden at napatitig siya sa maamukha ng anak. Hindi pa siya masyadong nakakatulog na may naamoy siyang nasusunog. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan, maliwanag sa labas ng bintana. Kumakatok si Adrian mula sa labas. Tessa, lumbas kayo! Nasusunog ang halamanan! Agad niyang kinuha si Eden at nilabas. Niyakap sila ni Adrian. Tumatakbo sila sa kalsada. Dumating ang mga bumbero at ilang kapitbahay ang tumulong upang maupula ang apoy upang hindi umabot sa bahay niya. Ngunit nakita niya nag-umpisa ng masunog ang likuran ng kanyang bahay na yari sa kahoy hanggang sa isang malakas na pagsiklab ang naganap. Kinain na din ng apoy ang maliit niyang tahanan. Tinakpan niyang mata ni Aiden. Tulala siyang nakatitig sa paglaman ng apoy sa negosyo at bahay na pinaghirapan niyang ipundar. Kakabili lang niya ng mga binhi at pataba. Ang bahay niya wala pang 1 taon mula nang maitayo. Malaking halaga ang natutupok ngayon. Ang pera niyang natira sa bangko ay pampaaral na lang ni Eden. Gusto niyang lumapit sa nasusunog na ari-arian dahil parang pag-asang unti-unting nagiging abo. Nag-uumpisa pa lamang siya. Paano siya babangon? Paano siya magsisimulang muli? Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Sinalubong sila ni Adrian at nilayo nang makita nitong tatakbo siyang palapit sa sunog. Tessa, delikado. Diyan lang kayo sa malayo. Nalalata siya sa nangyari. Napula ng apoy. Hindi pa matukoy ng mga bumberong sanhi ng sunog. May nakaimbak siya ng mga kahoy dahil gagawin niyang patungan ng mga halaman. Sumiklab din daw dahil sa mga tuyong patabang ng halaman. Pinuntahan siya ng kanyang pamilya. Malungkot din ang mga ito lalo na si Nelly at ang kanyang ama. Tuluyan ang naapula ang apoy. Wala siyang nailigtas na gamit at tanging sarili lamang nila. Matamlay niya tinitigan ang sunog na bahay at mga halaman. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng luha.
Naramdaman niyang pagtapik ni Adrian sa kanyang likod. Tessa, alam kong masakit ang nangyari. Ang isipin mo na lang ligtas kayo ni Eden. Tutulungan kitang magsimula ulit. Hindi siya tatanggap ng tulong mula kay Adrian. Sanay naman siya sa hirap. Ang importante lang naman ay magandang kinabukasang dapat niyang ibigay kay Eden. Masyado ako naging ambisyosa. Inubos ko lahat ng pera. Hindi ako nakahanda sa ganitong pangyayari. Magsimula ka ulit. Papahiramin kita ng halagang kailangan mo. Masyado ka ng maraming naitulong sa aming mag-ina. May natitira pa naman akong konting savings. Tessa, magkaibigan tayo. Tutulungan kita. Sa bahay ko na muna kayo tumuloy ni Eden habang hindi pa nagagawa ulit ang bahay niyo. Kila Tatay Rudy na muna kami tutuloy. Tessa, mas komportable kay ni Eden kung sa akin kayo titira. Ituring mo na lang naganti ko yon dahil tinulungan mo ko at pinatuloy sa bahay mo. Kaya siya humiwalay ng tirahan ay dahil sa pangbubunga ng nanay niya na nadidinig ni Eden. Kung ano-ano din ang tinuturo ni Minerva sa bata. Pansamantala na muna kaming titira sa bahay mo. Kapag nakahanap na ako ng mauupahan ay aalis din kami kagad. Tumango ang binata at sinandal siya sa balikat nito. Tessa, ano man ang mangyari, nandito lamang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Dumating sila sa bahay ni Adrian nang walang kahit na anong dala. Nagulat pa siya nang may mga bagong biling damit at gamit silang dalawa ni Eden. Maganda at malaki ng kwartong binigay sa kanila ni Adrian. Wow, lambot! Ani Eden at nagtatalon sa kama. Nagustuhan mo ba dito, anak? Dito na muna tayo pansamantalang titira. Opo, nakangiting sagot ng bata. Buti na lamang at wala itong muwang at hindi naintindihan ng mga nagaganap sa paligid. Umiiwas siya kay Adrian, ngunit heto't parang pinipilit sila ng mga pangyayari na magkalapit. Maaga siyang bumangon upang maglinis ng bahay at magluto ng agahan para kahit papano'y makabawi siya sa pagpapatira ni Adrian sa kanila. Masikaso niyang binata habang nasa bahay siya nito. Naganda siya ng pagkain. Lumabas ng kwarto si Adrian. Napakakisig nito sa suot na business attire. Tessa, may meeting ako ngayon. Dadagdagan mong plato. Dito kakain si Daddy. Kumabog ang kanyang dibdib sa nerbiyos. Kung maaari lang ay ayaw niya itong makita. Tumunog ang doorbell. Nasa labas na pala to. Pakisuyo ng pinto, anang binata. Tila siya tuod na sumunod. Binigyan niya ng matamis ng ngiti si Don Anselmo pagbukas niya ng gate. Hindi nag-iisang matanda. May kasama itong magandang babae.